isa sa mga problema natin ngayon ay kung paano natin itong madaling ma-upload ang ating mga video sa internet. Sa laki ng file size ay mahihirapan tayo. Kagaya nito, na umaabot ng 300 MB. Ang gagawin natin, ito ay ating papaliitin at nang sa ganun, madali natin itong ma-upload o di kaya i-download sa internet. Ngayon, gagawin natin is i-reduce na natin yung file. Open lang natin to ang ating application na naka-install dito sa ating computer. Ito ang Handbrake. Pagka-open natin, kung napapansin nyo, may draft file. So, ang gagawin natin, hindi tayo magda-drop. I-click natin tong file, hahanapin natin kung saan naka-save dito sa ating computer. And then, ito na. Hahanapin natin kung saan. Ito. Tapos, itong TikTok ads. Click natin, then click open. Yun, ang bilis. Ayan na. Kung napapansin nyo, andito na siya sa loob ng application. Kung saan, babawasan natin yung kanyang file size na umaabot ng 300 MB. May bandang sa cursor, nakaklik itong summary. Ang gagawin natin is i-check lang natin tong web optimize. Tapos tanggalin natin tong pass-through common metadata. Yan. Tapos wala na tayong ibang dyan, kundi punta naman tayo sa video. Dito sa video encoder, ang ilalagay natin is ito pa rin siya ulit. Palitan natin to dito sa constant frame rate. Pagkatapos, i-click natin tong slow dito sa encoder options. Kung mapapansin nyo, dito sa quality naman, pag itutulak natin to papuntang right, ibig sabihin, mataas pa rin yung ng video. Mas lalo siyang tataas. Kung itutulak natin to siya papuntang left, ibig sabihin, mas bababa ang video. Kaya lang, pag itinulak natin to ng isinagad sa pinakadulo hanggang dito talaga, ay ang video naman ay medyo hindi siya gaano kaganda. So, dito sa constant quality, papaliwanag ko lang sa inyo. Dito ay may 51. So, ang kalahati niyan is around 25 or 26. So, ang gagawin natin, punta lang tayo sa 26. Kasi yung kalahati niya, 26.5 or 26. Ganon. Lagay natin siya sa 26. Tapos, okay naman yung ang dito sa niya, save as, dito natin ilalagay yung ating video na matapos natin siyang makompress. So, i-click natin tong browse, hahanap tayo dito ng folder kung saan natin siya pwedeng ilagay. Halimbawa nito is dito sa new project. Dito na lang natin to siya ilalagay, tapos ilagay natin tong TikTok ads compress. Yan, kung baga napababa yung video. Yan. Tapos, automatic na yan siya na pagkatapos nating i-start encode, itong video to, papasok yan doon at doon na lang natin titingnan. Na natin itong i-encode. Ito siya. I-click lang natin to. So, i-generate na ng application na ito yung ating video na instead na mas malaki yung niya, file size, is ibababa niya ito. Kaya click natin tong start encode. Yan. Kung napapansin nyo, dito sa may bandang ibaba, yan, nagsisimula na siya. O, antayin lang natin. Sa totoo, sobrang bilis niya, no? Sobrang bilis niya talaga. Kung mapapansin nyo, malapit na siyang matapos. Hindi nga umabot ng 1 minuto. Segundo lang. Segundo lang niyang i-generate yung video. Ayan, tapos na. So, ang gagawin natin, i-click natin itong browse, tapos hahanapin natin dito yung ating video kung saan nakalagay. Project, and then ito na. TikTok ads compress. Ito na yung output ng video kung saan matapos na natin na-compress. Pinalitan ko lang ng pangalan ha. Pinalitan ko lang, huwag kayong malilito. Tapos, open natin yung original na video. Hahanapin natin dito, Blackmagic, tapos click natin tong TikTok ads. I-view natin siya ng medium icons lang. Or, wait. Ito yung original. Pag i-click natin to, i-check natin tong properties. Ayan, makikita nyo, 306 MB yung kanyang file size. So, masyadong mabigat para may upload ito sa internet. Lalo na ngayon, hindi naman masyadong malakas yung internet natin dito sa Pilipinas.
So, ang gagawin natin, pinababa. And then, ito naman yung nakakompress. Pag i-click natin yan, i-check nyo yung properties, ayan, 15.2 MB na lang. So, ang laki ng binawas niya. Open natin to, then open with. Ang gagawin natin ngayon Yan. ay mag-uninstall tayo ng Ito yung dito mga ha. Ito application yung na sa naka-install sa nakakompress. ating computer. Ito ay para lamang sa tingnan mga yung video. hindi pa marunong i-uninstall Yan. kung ano yung mga Tapos ito naman, yung sa original. Open natin sa Windows Media Player. Ang gagawin natin ngayon Para- ay mag-uninstall tayo ng mga application na naka-install sa ating computer. Ito ay para lamang sa mga Tingnan nyo yung quality ng video kung may pinagbago. Kung sa bagay, mapapansin natin dito, yung damit parang naging ano na siya, no? Dito, medyo masyadong orange. Dito, medyo may action ng pumuti. Pero parang hindi naman halata. O, play ang natin. gagawin natin ngayon ay mag-uninstall tayo ng application na naka-install Yan sa yung ating ating naka-install sa output. Ito ay para Ito yung lamang naka-compress. Ito naman yung original. Hindi pa marunong kung ano yung mga program na Parang wala lang pinagbago, hindi halata. Kaya, Kung gusto mo ng mga ganitong pagtuturo, i-comment mo dito at gagawan ko ng panibagong video. Salamat!